41. Oh my God! 300 grand. Kailangan kong magtrabaho ng husto sa loob ng 10 taon para makabili ng relo tulad ng kay Lincoln. Ang mga paghahambing ay kasuklam-suklam. Hindi tayo pwede ikumpara. Ang Lincoln ay parehong may hitsura at kayamanan. Ang ganitong klase ng tao ay talagang perpekto. Kailan ka pupunta? Makipaghiwalay sa kanya. Mitch. Gusto ko siyang i-book ng maaga. Kontento na akong maging girlfriend niya sa isang araw. Lahat sila ay kumanta ng mga papuri ni na Lincoln at Michelle habang pang-asar din sa kanila dahilan para humagalpak sila ng tawa. Itong pakiramdam ng naiinggit ay tunay. Malaki. Naaalala ko na dati mong nililigawan si Hilda. Lincoln. Bakit kayo naghiwalay? Out of the blue na tanong ng isang long-haired girl na nakadress. Ang babaeng iyon ay si Yvonne White. At kapareho niya ng dorm si Hilda noon. Kaya may mga kilala siya. Mga bagay tungkol kay Hilda at Lincoln. Kasunod ng tanong na iyon. Ang lahat ay biglang tumahimik. At naging awkward ang atmosphere. Sa bagay, magka-roommate sina Hilda at Michelle sa iisang dorm. Kaya medyo kasuklam-suklam sa mga huli na medyo nagnakaw ng boyfriend ng una. Sa turn of events, biglang nagsuot si Lincoln ng malungkot na ekspresyon at nagkukunwaring pag-aalangan habang bumubulong. Mahabang kwento. At bagay din. Labis akong nag-aatubili na ilabas. Ibinigay ko kay Hilda ang puso ko. Ngunit hindi pa siya nasisiyahan. Bukod sa kanya, pagkahilig sa bonggang paggastos, mahilig din siyang mag-bar. Sa huli, naging exotic pa siya. Mananayaw. Hindi ko na talaga kaya nakakaantig ang kanyang kwento kaya napatingin ang lahat sa kanya ng may simpatye. Sa kanilang mga mata, tila nakikisabay pa rin si Lincoln sa balita tungkol kay Hilda. Dahil alam pa niyang naging siya. Isang kakaibang mananayaw. Hindi ko akalain na magiging ganoon siyang tao. She looked all sweet and docile back then. Pero sa totoo lang, naging exotic dancer sa isang bar. Hinding-hindi natin mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Mukha siyang inosente at wagas. Ngunit siya pala ay isang napakalaswang babae. Naaawa talaga ako kay Lincoln. Napakagaling niyang tao. At napakabuti sa kanya noon. Pero hindi niya lang siya pinahalagahan. Nabalitaan ko na magiging siya rin. Dumalo sa class reunion ngayon. Hindi ko talaga maintindihan kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob na gawin iyon. Hindi worth it na magdalamhati sa ganyang babae. Lincoln. Magkakasundo kayo ni Mitch ngayon. Kinundena ng lahat si Hilda habang umaaliw. Lincoln. Habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Bahagyang tumango si Lincoln. Mapalad na nakilala ko si Mitch ngayon. Balsamo niya ang sugatan kong puso. Hindi may kakaila. Ang galing ni Lincoln sa pag-arte. Sa isang kisap mata, nakuha niya ang lahat sa kanyang panig. Ang bawat tao'y pagkatapos ay nag-ipon ng sisi. Hilda. Sa sandaling iyon. Wala pa ring ideya si Hilda na naging target na siya ng publiko. Pagpuna bago pa man siya dumating. 3 years ko nang kilala si Hilda. Hindi ko man lang alam iyon. Ganyan siyang tao. Hindi katakataka na naging ex-convict siya para sa isang kasintahan ngayon. Kinulat siya ni Yvonne. Labi. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita. Lahat ay namangha. Nakanganga silang lahat sa kanya na hindi makapaniwala. Sino nagsabi? Ikaw yan, Yvonne. Sigurado ka ba dyan? Nagmamadaling tanong ni Michelle. Narinig ko kay Yolanda. Nag-usap kami sa telepono kagabi. At sinabi niya sa akin na si Hilda ay may ex-convict para sa isang kasintahan. Ako ay nagulat din nung mga oras na yon. Pero noong na-exotic dancer na siya ngayon. I think she's lucky enough ta. Bag mo siya. Sagot ni Yvonne. Sumili ang ngiti sa labi ni Michelle nang marinig iyon. Nagluto siya pagkatapos. May planong ipahiya si Hilda kung sakaling isama ng huli ang kanyang nobyo. Samantala, ang mga kanto. Napaangat ang bibig ni Lincoln matapos niyang malaman na may ex-convict si Hilda para sa boyfriend. Sa ganoon lang. Sandali. Dumating sina Yolanda at Hilda. Itinulak nila ang pinto at pumasok.
Kasama si Jared. Malapit sa likod nila. Hello, everyone. Ang tagal nating hindi nagkita. Bati ni Yolanda habang papasok sa silid. Hello, everyone. Bati din ni Hilda. Lahat ng may ngiti. Ngunit nang makita niya si Lincoln, nag-iwas siya ng tingin at hindi nang ahas tumingin sa kanya. Sa mata, natatakot siya na masagasan at mapunit niya ito dahil hindi niya masabi. Paghihirap sa kanya. Gayunpaman, hindi niya nais na sirain ang muling pagsasama-sama ng klase sa kanyang personal na sama ng loob. Sa kabaligtaran, ang lahat ay mas kumbinsido sa kwento ng paghikbi ni Lincoln nang mapansin nila siya. Pag-aatubili na tumingin sa lalaki. Sigurado silang may nagawa itong mali sa kanya, na dahilan kung bakit siya ay kumikilos sa isang pabago-bagong paraan. Matapos batiin ni na Yolanda at Hilda ang lahat, pareho silang natarante nang mapansin ang kakaibang hitsura. Itinuro ang daan ng huli. Hindi ko inaasahan na magiging ganyan ka pala, Hilda. Gayunpaman, naglakas loob ka pa ring dumalo. Class reunion namin. Nagkamali talaga ako ng tawag tungkol sayo. Single ni Ivan kay Hilda. Pagkarinig nun, Hilda ay lubos na naguguluhan dahil hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang tinutukoy ni Ivan. Paano siya? Nakakasakit sa iyo na sinasabi mo ang isang bagay kapag nagkikita sa unang pagkakataon pagkatapos ng mga taon. Ivan. Yolanda. Humakbang pasulong at humiling. Magsasalita pa sana si Ivan. Tumayo si Lincoln. Sige. Tayo. Huwag nang magsalita tungkol sa nakaraan. Nandito kami para mag-chat at uminom. Kaya't manatili tayong lahat. Pagkatapos lang niya, sabi ni Ivan na nag-zip ng bibig. Nakakatawa. Kinaladkad ni Yolanda si Hilda sa bakanting upuan at naupo. Si Jared naman, walang humpay na umupo sa tabi ni Hilda. Sa paningin niya, lahat ay tumingin sa kanya pataas at pababa. Ang kanilang mga titig na puno ng pangungutya at pangungutya. Sino ang lalaking ito? Hilda. Class reunion namin ito. Di ba hindi nararapat na magdala ng tagalabas? Tanong ni Michelle kay Hilda na binasag ang katahimikan. Tinatanong niya iyon. Sinasadya dahil gusto niyang makita kung ano ang isasagot ni Hilda. Sa tanong na iyon, napatingin si Hilda kay Jared. Siya, ibinuka niya ang kanyang bibig. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ito ipapakilala. Hindi ko naman masasabing boyfriend ko siya since hindi pa namin kinukumpirma ang aming relasyon. Pero kung sasabihin ko, kaibigan ko siya, kung gayon mukhang hindi nararapat na nagdala ng isang kaibigan lamang sa isang kaganapang tulad nito. Bilang isang class reunion, ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Boyfriend ako ni Hilda, Jared Chance. Umakyat si Jared sa kanyang mga paa at magiliw na nagpakilala. Nang marinig iyon ni Hilda ay agad na bumalatay sa kanyang mukha ang tuwa. Siya, tumango kay Michelle at nag-echo. This is my boyfriend. Nagpatuloy si Michelle sa pag-aaral kay Jared ng ilang panahon. Bago siya nagtanong na may anino ng paghamak sa kanyang mga mata. Ano ang kanyang propesyon? Ay nagtatrabaho bilang sales representatives. Matapat na sagot ni Hilda. Isang sales representative. Sa kasong iyon, malamang na makakakuha siya. Medyo marami sa komisyon. Ha! Narinig ko na ang pagiging isang sales representative ay isang kumikitang trabaho. Sa panahon ngayon, patuloy ni Michelle, parang gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Jared. Hindi ako. Sigurado din. We just started working there few days ago. Walang ekspresyon na sagot ni Hilda. Wala sa mood. Para aliwin siya. Gayunpaman, lalong naging mahiyain si Michelle nang mas gusto ni Hilda na tapusin ang linyang iyon. Pagtatanong. Relentless. She asked further. Ano ang ginawa ng boyfriend mo bago siya naging sales? Kinatawan. Ang kanyang layunin ay walang iba kundi ang pilitin si Hilda na magsalita tungkol sa pananatili ni Jared sa bilangguan sa hangarin na. Hiyain mo siya. This time. Walang nasabi si Hilda dahil hindi niya alam kung paano iyon isasagot. Pagkatapos ng lahat, Jared, kalalabas lang sa bilangguan. Ngunit hindi siya makapagsalita ng totoo. Kung gagawin niya, hindi lang siya, kinut siya.
Ngunit mapapahiya din si Jared. Bakit ka nag-aalangan sagutin yan? Lahat tayo dati. Magkaklase. Kaya walang dahilan para mapahiya. Kung hindi maganda ang trabaho ng boyfriend mo. Kaya namin. Magrekomenda sa kanya ng ibang trabaho. Pero bago natin gawin. Intindihin muna natin siya. Hindi ba? Sa kabila. Ang kanyang tila hanid na mga salita. Malinaw sa araw na wala siyang planong irekomende si Jared ng trabaho. Sa halip, gusto niyang magpakatanga si Hilda. Ini-interview mo ba siya ngayon? Michelle, tumigil ka na sa lahat ng tanong. At maghapunan na lang tayo. Nagmamadaling sinabi ni Yolanda kay Michelle na iligtas si Hilda. Mula sa kahihiyan. Nako, nanatiling persigido si Michelle. Nakatitig kay Hilda, na nakasuot ng salungat. Expression. She continued asking. Hilda, secret ba ang dating propesyon ng boyfriend mo? Bagay ba? Hindi mo masasabi. Gaya ng pagkakulong niya. Sa pagkakataong ito, nilinaw niya ang mga bagay nang hindi nagpapatalo. Sa paligid ng bush kahit na. Nang marinig iyon ni Hilda, biglang bumalot sa kanyang mga tampok ang pagtataka. Hindi ko pa, sinabi kahit kanino tungkol dyan. Paano kaya niya malalaman ang tungkol dito? She then shifted her gaze to Yolanda as. Nalaman lang ng huli na nakakulong si Jared kagabi. Si Yolanda din ay may nakaukit na sorpresa. Mukha niya, sa huli, ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Ivan na nag-aalab ang galit sa mga ito. Ikaw ba ang naglabas ng kalokohang iyon? Ivan, sinabi ko sa kanya ang tungkol dito kagabi. At alam na ngayon ni Michelle. Tungkol dito, kaya malamang na siya ang nagtapon ng beans. Paano ang pagbubuga ng kalokohan na iyon? Yolanda, ako, nagsasabi lang ng katotohanan. Hindi na nag-abalang magdahilan si Ivan bagkos ay umamin na ito kaagad. Na nagkaroon. Yolanda hopping mad. But she was also worried at the same time since Ivan was also aware of her pagiging escort. Kung ilalabas niya ang pusa sa bag ngayon, hinding-hindi ko magagawang itaas ang ulo ko sa publiko. Sa takot na madaldal din siya ni Ivan kung magagalit ay hindi na siya nagkomento pa. Wala lang. Nakakahiya na nakakulong ang boyfriend mo. Hilda, bakit ayaw mong sabihin sa amin ang tungkol dito? Hindi kami magdidistrima na sa kanya. Ang iyong kasalukuyang katayuan ay ginagawa kang isang perpektong tugma sa kanya. Ang isa ay isang exotic dancer, habang ang isa naman ay ex-convict. Iyan ay isang laban na ginawa sa langit. Haha, pagkatapos ni Michelle, sabi nito, ang lahat ay humagalpak sa malakas na tawa. Ang didisguise na pangungutya sa kanilang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Pulang-pula ang mukha ni Hilda. Ayaw niya munang sumama dahil alam niya iyon. Tiyak na hahamakin siya kung dadalo siya sa class reunion. Ngayon na ang mga bagay ay dumating. To that, wala na siyang lakas ng loob na manatili. Tumayo si Hilda para umalis. Pero hinawakan ni Jared ang braso niya. Bakit? Aalis ka ba nang hindi pa tayo kumakain? Hilda, kain muna tayo. Eksakto. Bakit ka bumangon lahat? Sa bisig nung banibiro lang kita. Tingnan mo kung gaano ka open-minded ang boyfriend mo. Ito ang Glamour Hotel. Alam mo ba, kung hindi dahil sa class reunion na ito, natatakot ako na hindi mo kaya. Para kayang kumain dito kahit buong buhay mo nagtrabaho. Kung nag-aalala ka na hindi mo kayang bayaran. Bayaran ang iyong bahagi. Sabihin lamang ang salita. Wala sa akin ang 80 o 100,000. Pahayag ni Michelle, na may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil ang dami na niyang sinabi. Hindi na makaalis si Hilda. Kung mag-stock ako, off now. It'll only prove that I'm taking off because I'm worried about spending money. Hindi. Okay lang. We have that much at least. Nakangiting sabi ni Jared. Sige. Kung ganoon. Hindi na ako mag-aalala dahil may pera ka na. Natakot talaga ako na may tumakbo ng wala. Nagbabayad pagkatapos ng pagkain mamaya. Kung mangyayari iyon, ito ay lubos na nakakahiya. Bulalas ni Michelle. Bago ba maling kay Lincoln? Lincoln, di ba sabi mo nag-order ka na kanina? Ipaglilingkod sa kanila ang pagkain. Pagkatapos,
Nakangiting sumagot si Lincoln. Oo naman. Sa pagkakataong ito, nagpasya ako sa isang piging na nagkakahalaga ng 58,800. Bukod sa mga inumin, dala ko ang sarili kong Sauvignon Blanc. Kaya tayo na. Gumagastos ng humigit kumulang 8 hanggang 10,000 bawat tao. Ihain ko agad sa kanila ang pagkain. Pagkasabi nun, tumawag siya, hindi nagtagal. Nabuksan ang pinto ng pribadong silid. At dinala ng server, sa mga katanji tanging pinggan. Isa-isa, gayunpaman. Wala sa mga tao sa silid ang nagpakita ng kasiyahan. Ang hapag ng pagkain. Pagkatapos ng lahat sila ay nagsimulang magtrabaho. At marami sa kanila ay walang anumang ipon. Kaya, ang pagkakaroon ng pagkain na nagkakahalaga ng 8 hanggang 10,000 ay nakababalisa dahil wala silang gaanong pera. Habang sinusuri ni Lincoln ang mga ekspresyon ng lahat, ang mga labi ay nakakurba sa isang bahagya na nakikitang arko. Bagaman hindi ganoon kamahal ang pagkain ngayon. Marami akong kilala. Ikaw ay medyo strapped para sa cash ngayon. Basta ay toast mo ako. Babayaran kita. Pagkatapos niya, matapos sabihin iyon, inilipat niya ang kanyang tingin kina Hilda at Lincoln. Na ginagawang malinaw na malinaw ang kanyang mga salita. Ay para sa kanila. Wow! Salamat, Lincoln. Hayaan mong ako ang unang taong mag-toast sa iyo. Hindi nagtagal ay umalangaw-ngaw ang kanyang mga salita. Kaysa may dumampot sa kanyang wine glass at nag-toast sa lalaki. Hindi nagtagal. Lahat ay nag-toasted sa kanya ng toddy. Ngiti sa kanilang mga mukha. Sa huli, sina Hilda, Jared, at Yolanda lang ang hindi nakagawa. Hindi ba? Mag-toast ka kay Lincoln. Yolanda. Tanong ni Yvonne. Kaya kung magbayad ng 8,000 kay Yolanda. Ang ibig sabihin ay higit pa sa malinaw mas gugustuhin niyang magbayad mula sa sarili niyang bulsa kaysa mag-toast kay Lincoln. Huwag ka nang umarte na parang mayaman ka. Ilang kliyente ang kailangan mong matulog bago ka gumawa. Ganoon karami. Sinasabi ko lang iyon para sa ikabubuti mo. Ngunit hindi ka man lang nagpapasalamat. Yvonne. Bulong ng kanyang mga mata. Ang pananalitang iyon ay katulad ng isang kulog na tumama ng walang babala. At pinutol ng lahat ang kanilang mga tingin. Yolanda. Samantala, pulang-pula ang mukha ni Yolanda. At nakaramdam siya ng labis na kahihiyan sa kanilang mga titig kaya siya gustong gumapang sa isang butas. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Yvonne. Papatayin kita. Sumabog si Yolanda. Ang kanyang mga paa na may hawak na bote ng alak. Mag-ingat ka, Yolanda. Hindi ako nagbubuga ng kalokohan. Hindi mo ba alam ang sarili mong propesyon? Hindi rin pumayag si Yvonne na umatras. Hawak ang alak, bote sa kamay. Nanginginig ang buong katawan ni Yolanda. Sa sumunod na sandali, ginawa niyang ihagis ito kay Yvonne. Pagkatapos noon, bumalot sa kanya ang matinding panghihinayang. Itinuring ko siyang malapit na kaibigan. Ngunit pinagtaksilan niya ako. Sa tumpak na iyon. Sandali. Tumayo si Michelle at inagaw ang bote ng alak kay Yolanda. With a cold expression on her mukha. Umungol siya. Bakit kayo gumagawa ng eksena? Ako ang nag-ayos ng class reunion. Ngayon, lalaban ba kayong dalawa para magkagulo dito? Kung ganon, umalis ka na lang dito. Siya. Itinalaga ang sarili bilang host dahil lang sa boyfriend niya si Lincoln. Kahit papaano, hindi nang ahas si Yvonne. Sabihin ang anumang karagdagang kasunod na sa ibaba. Napaupo naman si Yolanda na may luha sa mga mata. Napatingin ang iba sa mga tao. Ang kanyang licentiously, lalo na ang mga lalaki. Siya ay sa halip na kalulugod sa mga mata. Pagkatapos ng lahat, at sila ay maaaring posibleng patulugin siya pagkatapos ng ilang daan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nanatiling nakayuko si Yolanda at Mary isang salita. Clara, sabay na tayong kumain. Hindi kayo nakakakain ng ganoon kasarap na pagkain kadalasan. Sabi ni Michelle sa karamihan. Hindi na pinansin si Yolanda. Kasunod nito, nagsimulang kumain ang lahat. Masigasig. Walang nag-aalala tungkol kay Yolanda maliban kay Hilda.
na walang sawang umaliw sa kanya. Pero hindi pa rin matahimik si Yolanda. Nag-inuman silang lahat at nag-toasted sa isa't isa. Ngunit nag-concentrate lang si Jared. Kumakain. Walang nagmamalasakit sa kanya. Kaya hindi rin niya pinansin silang lahat. Nakatitig sa kanya. Itinaas ni Lincoln ang kanyang alak. Baso at sinabing, "Bakit ka lang kumakain at hindi umiinom? Jared, sinusubukan mo bang kainin ang iyong pera? Nagkakahalaga. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpupuno sa iyong sarili." Haha, sa pagbagsak ng kanyang mga salita, lahat ay naghiyawan. Tawa. Pinunasan ni Jared ng tisyo ang bibig at walang bahid ng galit ang sagot. "Masyadong mura ang alak na ito. Hindi ako." Nakasanayan na niyang umiinom ng mga masasamang alak. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Ito ay si Sauvignon Blanc. Alak na ilang libo ang isang bote. Pero sinasabi niyang hindi siya sanay uminom. Anong gagawin? Mahilig ka bang uminom kung hindi ka sanay uminom ng Sauvignon Blanc? Ito ay libre, ngunit kailangan mong magbayad kung ikaw. Pumili ka ng iba. Pang-iinis ni Lincoln. Walang kwenta ang pera. Ang kaso, uubo ako. Fit kung uminom ako ng wine na sobrang mura. Kalmadong paliwanag ni Jared. Wow! Pakinggan ang kanyang pagyayabang. Hindi ko pa. May narinig akong umuubo pagkatapos uminom ng murang alak. Bakit ang taas-taas mong kinikilos at malakas ka kapag ex-convict ka lang? Malamang hindi ka pa nakainom ng Sauvignon Blanc. Ako ay talagang hindi ko na kayang makinig sa kanya. Masakit sa tenga ko nang marinig ng karamihan ang komento ni Jared. Sila, nagkagulo ang lahat. Ngumisi ng masama si Michelle bago sinabi kay Hilda. "Tingnan mo ang boyfriend mo. Hilda, ang weirdo. Bale kung mahirap siya, pero parang mayaman siya." Hindi siya pinansin ni Hilda. Kahit na siya, masyadong, ay hindi lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari kay Jared sa araw na iyon. Jared, if my eyes serve me right, you drive a Ford. Right. Maaaring sapat na ang ilang bote ng alak na ito para makabili ng sasakyan mo. Bakit patuloy ka pa rin sa charade? Nakangiting tanong ni Lincoln. Ito ay hindi. Hanggang matapos marinig ang kanyang sinabi ay napansin ng iba ang isang Ford na susi ng kotse sa bewang ni Jared. Supportive lang ako ng mga lokal na produkto. Mayroon akong Bentley, ngunit hindi ako mahilig magmaneho nito. Mahina akong paglilinaw ni Jared. Kaya kung magmaneho kay Tommy, Bentley anumang oras, at saka, akin ang buong Templar Regiment. Pabayaan ang isang kotse. Paf! Si Lincoln lang. Humigop ng tubig nang ibugan niya iyon matapos marinig iyon. Hahaha, sa lahat ng aking mga taon. Hindi pa ako nakakita ng isang tao na napakatahimik at walang gulo habang hinihipan ang kanyang sarili. Trompeta, iba ka. Mayroon ka bang Bentley? I bet hindi ka pa nakakita kahit isa. Di ba? Nadobol si Lincoln sa pagtawa. Tumawa ng malakas na siya ay ngumuso. Natawa rin ang iba. Nanginginig sa kakatawa. Ang ilan ay tumawa ng husto kaya tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ako. Kumpara sa iyo, hindi pa ako nakakita ng isang tao na maaari pa ring maging kalmado at hindi magulo. Kahit na nagpapanggap, pagkabukas palad sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain sa lahat pagkatapos manloko ng isang babae. Sinagot ni Jared ang sipon. Tumawa. Nawala kaagad ang ngiti sa mukha ni Lincoln, na napalitan ng malungkot na ekspresyon sa sandaling narinig niya. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko gets. Hinihingi niya. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa mga biyak. Ikaw ay, well aware sa sinasabi ko. Kung tutuusin, mas alam mo kaysa sa akin kung nanloloko ka. Sino man. Tinitigan din siya ni Jared sa mata nang hindi siya binibigyan ng kahit anong quarter. Naglock ang kanilang mga tingin. At naging tense ang atmosphere sa private room. Ang daming kalokohan. Ang relo lang ni Lincoln ay nagkakahalaga ng ilan. 100,000. Paano niya magagawang manloko ng sino man? Sigaw ni Michelle kay Jared. Sa kanyang mga mata, si Lincoln ay isang perpektong tao na may talento at kayamanan. Kaya naman,
Walang kabuluhan na ang gayong mayamang tao ay mandaya sa ibang tao. Eksakto. Natatakot ako sa'yo. Hindi kayang bayaran ang kanyang relo kahit na linisin mo ang iyong ipon. Tigilan mo na ang paninirang puri sa kanya. Yvonne. Segendahan. Maliwanag na walang naniwala sa sinabi ni Jared na may manloloko si Lincoln. Ano ang? Napakahusay kapag ito ay isang imitasyon lamang. Ngumuso si Jared. Simula nang pumasok siya sa kwarto. Meron na siya. Napagtanto na peke ang relo. Kailangan lang niyang maglabas ng espiritual na enerhiya para malaman kung ito ba ay tunay. Isang imitasyong relo. Ibinaling ng lahat ang kanilang mga tingin kay Lincoln. Maging si Hilda, na kanina pa umaaliw kay Yolanda, ay hindi maiwasang mapasulyap sa gintong relo sa suot ng lalaki. Also, isang flash ng gulat ang bumalatay sa mukha ni Lincoln. He then went ballistic and snarled. Kalokohan. Nakuha ko. Itong relo mula kay Samentova. Nakakita ka na ba ng gintong relo? How dare you insist na isa itong panggagaya? Jared. Ayos lang kung inggit ka kay Lincoln. Pero paano mo masasabing imitasyon ang relo niya? Ito ay nagkakahalaga lang ng ilang daang grand. Di ba? Marami siyang pera. Kaya bakit siya magsusuot ng kung ano-ano? Peke. Nagmamaneho siya ng Mercedes-Benz S-Class. Don't tell me sasabihin mo na knock-off din ang sasakyan niya. Hamon ni Michelle kay Jared. Isinasaalang-alang. Sa status niya, paano siya magsusuot ng imitasyong relo? I'd heard na loaded back na siya nung kami ay nag-aaral. Kung gayon, hindi siya maaaring magsuot ng knock-off. Naaawa ako sa iyo, ngunit kailangan mo ring magsikap. Gumawa ng isang bagay sa iyong sarili. Hindi mo basta-basta masasabing may suot na panggagaya lang. Dahil wala ka nito. Anong klaseng mentalidad yan? Kasunod ng sinabi ni Michelle. Lahat, nagsimulang kondenahin si Jared. Sinaman ng tingin ni Yvonne si Jared at umirap. Ikaw, na nagsasabi na ang relo ay isang knock-off nang hindi man lang ito tinitingnan. Halatang halata na nagseselos ka. Naiinis ka ba na mas maganda ang dating ng girlfriend mo kaysa sa iyo? Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Ngumiti si Jared sa kanya. Bilang tugon, sumigaw si Yvonne. Pa, ito ay malinaw na selos. Kung totoo, gumawa ka ng patunay. Nang makita ang napakaraming tao na nagsasalita para sa kanya. Iginiit ni Lincoln na may malamig na ekspresyon. Kakagawa lang namin. Magkakilala ngayon. So bakit mo ako pinupuntirya? Jared, kung hindi mo ako bigyan ng paliwanag. Para sa bagay na ito, markahan ang aking mga salita na ilalabas kita rito sa isang stretcher. Gayunpaman, ngumisi lang si Jared. Okay, mas alam mo kaysa sa sinuman kung ang relo ay imitasyon. Dahil gusto mong mapahiya, huwag mo akong sisihin na pinagbigyan kita ng iyong hiling. Habang sinasabi iyon, tumayo siya at nagutos. Ibigay mo sa akin ang iyong relo. Magpupro. Sa inyong lahat. Sa halip na ibigay sa lalaki ang kanyang relo. Binawi ni Lincoln ang kanyang kamay at maingat na nagtanong. Kumusta ka? May balak patunayan. Ang relo kong ito ay nagkakahalaga ng ilang daang libo. Kakayanin mo bang palitan ito kung ikaw? Sinasaktan ba ito? Hindi niya ito ibibigay. Dahil alam niya na ito ay isang knock-off. Sa totoo lang, gumagawa lang siya ng isang ilusyon ng pagiging mayaman. Simple lang yan. Malalaman natin kung imitasyon ba ito pagkatapos ibagsak sa lupa. Sagot ni Jared. Walang pakialam. Hanggat nabasag ang gintong relo. Masasabi agad kung ito ang tunay na pakikitungo. Ang mga mekanismo sa isang tunay na gintong relo ay gawa sa ginto. Ngunit ang isang knock-off ay hindi maaaring gayahin. Ganon din. Gusto mong basagin ang relo ko. Ang relong ito ay nagkakahalaga ng ilang daang grand. Jared, maaari ba why? Kaya mong bayaran ako pagkatapos sirain ito. Guilty na tanong ni Lincoln nang marinig iyon. Hindi niya maaaring payagan ang lalaki na basagin ang relo dahil ito ay isang imitasyon. At iyon ay magiging malinaw sa araw. Sabay bagsak. Eksakto. Kaya mo bang bayaran ito? Naglakas loob ka bang basagin ang isang relo na nagkakahalaga ng ilang daang libo?
Anong uri ng paraan ng pagpapatunay ito? Huwag kang magyabang kung wala kang kakayahan. At dito ko naisip na marunong ka talagang mag-verify. Kung totoo, sinimulan ng lahat na punahin si Jared at sinimulan siya ng panunuya. Nakangiting sinabi ni Jared. Mayroon pa ring iba pang mga pamamaraan upang matukoy kung ito ba ang tunay na pakikitungo kahit na walang sinisira ito. Ang ginto ay naiiba sa ibang mga metal. Kaya't ang sagot ay magiging maliwanag hanggat tinitimbang natin ang panoorin at ihambing ang bigat nito sa figure na nakasaad sa opisyal na website. Gaano man kahusay ang isang imitasyon, ang bigat ay hindi maaaring pareho. Pagkatapos ng lahat, ang ginto ay tinimbang, naiiba sa iba pang mga metal. Nang marinig iyon ng iba, nalaman nilang ito ay isang paraan dahil hindi rin ito masisira ang relo. At gagawin ko lang ang sinabi mo. Isang kislap ng gulat ang bumungad sa mga mata ni Lincoln. Gagawin niya. Hindi kailanman sumang-ayon na timbangin ito. Alam na ito ay magpapatunay lamang na ang relo ay isang knock-off. Jared, nagseselos ka kay Lincoln at sinasabi mong imitasyon ang relo niya. Pero paano kung hindi? Wala. Dahilan para makinig siya sa iyo dahil lang sa walang base ang pananalita. Tanong ni Michelle sa kanyang mga mata. Ayos kay Jared. Kung tunay ang relo, babayaran ko ang pagkain na ito. Confident na deklara ni Jared. Buong tiwala siya na ang relo ay isang knock-off. Nang marinig iyon, napalingon ang lahat kay Lincoln. Hayaan mo na lang siyang timbangin. Lincoln, since he dared make such a matapang na pahayag, patunayan siyang mali minsan at para sa lahat. At saka, makakakuha din tayo ng libreng pagkain dito. Noong panahong iyon, medyo natarante si Lincoln. At nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya inasahan na si Jared ay nakatutok sa kanyang relo. Ang relo na ito ay nangangailangan ng isang tumpak na instrumento sa pagtimbang. Ngunit wala kami nito ngayon. Paano mo gusto? Timbangin ito. Don't tell me malalaman mo sa pamamagitan lang ng pagtimbang sa kamay mo. Tanong ni Lincoln. Sige, aaminin ko tama ka na wala tayong pantimbang ngayon. Gayunpaman, gawin mo. Maglakas loob na ibigay ang iyong relo sa akin para tingnan. Titingnan ko lang. Nakangiting guhit ni Jared. Ano ang plano mong gawin? Babasagin mo ba? Maingat na tanong ni Lincoln. Hindi ko talaga gagawin iyon. Kung masira ko ito kahit kaunti, babayaran kita ayon sa orihinal na presyo. Hindi alintana kung ang relo mo ay tunay. Umiling si Jared. Hindi na niya kailangang basagin ang relo. At tinutokso lang niya ang lalaki kapag siya. Sinabing babasagin niya ito para sabihin kung totoo. Sige, wala akong pakialam na ibigay ito sa iyo para tingnan. Natakot si Lincoln na ipagpatuloy ni Jared ang pagpipilit na ang relo ay isang knock-off kung tumanggi siyang magbigay. Ito sa kanya para tingnan. Kaya hinubad niya ito at ibinigay sa lalaki. Then, he asserted, maraming tao, nakatayong saksi para sa akin dito. Kung basagin mo ito, kailangan mong bayaran ako ayon sa orihinal presyo. Sa sinabi nito, kumbinsido siya na hindi na maglalakas loob na basagin ito ni Jared. Nang walang pagiging sa pagtimbang, imposible ring sabihin ang pagiging tunay ng gintong relo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang top-notch imitasyon. At tanging isang dalubhasang appraiser lamang ang makakapagsabi kung ito ay tunay sa isang sulyap. Hindi siya naniniwala na malalaman iyon ni Jared. Kinuha ni Jared ang relo sa kanya. Pagkatapos kalikutin ito para sa A. Habang ibinalik niya iyon sa lalaki. Ayan yon. Malalaman mo kung totoo ba ito sa isang tingin lang. Tiningnan siya ni Lincoln na may pagkagulat na nakasulat sa buong mukha niya kahit na binawi niya ang kanyang relo. Oo, ako. Kailangan lang tingnan ng isang beses. Madiin na tumango si Jared. Nakakatawa. Ngumuso. Nadulas si Lincoln. Bumalik ang kanyang relo sa kanyang palso. Habang naghihintay ang lahat kay Jared na makabuo ng patunay. Biglang sumigaw si Michelle. Lincoln, Cubiles, tingnan mo ang iyong relo. Nagulat. Nagmamadaling ibinaling ni Lincoln ang kanyang tingin sa kanyang relo. Para lamang maging ganap.
Nabigla. Lahat ng iba ay natarante at inilipat din ang kanilang mga tingin sa relo ng lalaki. Sa isang solong, tingnan mo, lahat sila ay magkatulad na sahig. Ang gintong relo sa kamay ni Lincoln ay matagal nang nawala ang ginto nito. Ningning kanina at naging tanso ang kulay. Na naging malinaw sa lahat na ito ay kumukupas na. Sa pamamagitan nito, masasabi nilang lahat na ito ay walang pag-aalinlangan na isang imitasyon dahil ang tunay na ginto ay hindi. Pagkawalan ng kulay, lahat sila ay nakatingin kay Lincoln na may kakaibang tingin sa kanilang mga mata. Naging ang atmosphere din. Sobrang awkward. Napakababa ng imitasyong relo na iyon na ang aking kamay ay nababalot ng gintong pulbos. Dumukot si Jared ng wet tissue at pinunasan ang kamay. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig. Kay Lincoln, ang ekspresyon ay naging sobrang mabangis. Naging kasing itim ng kulog. Sa tabi niya, nakanganga si Michelle sa kanya. Shock. Nawala ng salita. Si Lincoln, na sa simula ay kumilos ng mataas at makapangyarihan na may mapagmataas na aura, ay naramdaman ang kanyang mainit na nag-aalab ang mukha noon. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan ang sino man sa mata. Lincoln, baka niloko ka ng kaibigang iyon. Inyo, paano kanya makukuha ng knock-off mula kay Sumanhova? May hindi napigil ang magtanong. Yun. Pinaalalahanan si Lincoln ng isang posibleng dahilan. At agad siyang binawahan ng tuwa. Inangat niya ang ulo niya at snarled. Tiyak na niloko ako ng maldita na iyon. Gumastos ako ng ilang daang grand. Ngunit naglakas loob siyang bilhin ako. Isang imitasyong relo. Papatayin ko talaga siya kapag nahuli ko siya. Habang sinasabi iyon ay binasag niya ang relo. Ang kanyang kamay sa lupa. Nabasag ito sa pira-piraso. Gayunpaman, ang tiwala kanina ay nawala na sa ilang mga mata ng mga tao habang nakatingin sila sa lalaki. Kung tutuusin, malinaw sa araw na gumagamit siya ng imitasyong relo para ipakita. Talagang manloloko yan. Kasuklam-suklam. 300 engranding relo lang. Hindi ba? Tiyak na hindi magsisinungaling si Lincoln tungkol dyan kapag nagsisinungaling siya. Pagmamaneho ng kotse na nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Bakit kailangan pa niyang bumili ng knock-off para makapagpalabas? Tumayo si Michelle sa tabi ni Lincoln at ipinagtanggol siya. Sinamantala ni Lincoln ang kanyang sasakyan. Susi at inilagay sa mesa para ipagmalaki ang kanyang katayuan. Sino ang nakakaalam kung nagrente siya ng kotse? Tumango naman si Jared na may kasamang pang-iinis. Sa katunayan, maraming tao. Doon ibinahagi ang kanyang damdamin. Kung tutuusin, imitasyon ang relo ni Lincoln. Kaya may posibilidad na ganoon. Nirentahan din ang Mercedes-Benz. At saka, hindi ganoon kalaki ang bayad sa isang araw. Kalokohan. Paano ito? Posibleng popahan. Matagal ko na siyang nakitang nagmamaneho nito bago ngayon. Hindi lang ngayong gabi. Ganti ni Michelle. Ang sagot ay makikita kapag ipinakita niya sa amin ang sertipiko ng pagmamay-ari ng sasakyan. Sagot ni Jared. Hanggat, ginawa ni Lincoln ang sertipiko ng pagmamay-ari ng kotse. Walang duda tungkol sa pangalan nito sa A. Iisang sulyap, lumingon si Michelle kay Lincoln. Tila gusto niyang kunin ang pagmamay-ari ng sasakyan. Sertipiko para ikulong si Jared. Nang makita iyon, nagmamadaling sinabi ni Lincoln. Napakahirap na pumunta sa kotse. At kunin ito. Gusto mo lang makita kung mayroon akong kakayahan. Hindi ba? Mag-o-order ako ng bagong relo online. Agad-agad. Nakikita ko ang aking sarili na hindi mapalagay ng walang relo. Habang sinasabi iyon, nag-order si Lincoln ng relo. Nagkakahalaga ng mahigit 200,000 sa harap mismo ng mga mata ng lahat. At saka, binayaran pa niya ito. Kaya ang natira na lang ay maghintay na may hatid. Kasabay nito, ang inggit ay bumalot sa mga tingin ng lahat. Isa pa, lahat sila ay naniniwala na siya ay talagang puno. Na nangangahulugang siya ay walang alinlangan na naloko. Tungkol sa imitasyong relo, kasabay nito, nakahinga ng maluwag si Lincoln na nagawa niyang gawin. Pangalagaan ang kanyang katayuan bilang isang mayaman. Nasulyapan ang kanyang reaksyon. Mahinang tumawa si Jared. Ang pagkansela ay ganap, posible para sa mga pagbili na ginawa online. Sa makatuwid,
Maaari niyang kanselahin ang kanyang order sa ibang pagkakataon nang hindi nawawala ang isang sentimo. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Exposed naman since gusto pa niya itong paglaruan. Sa huli, ang usapin ng gintong relo ay isang maliit na episode lamang na hindi nakaapekto sa katayuan ni Lincoln sa paningin ng karamihan. Lumingon si Lincoln sa kanya. Tumingin kay Jared na may mapanuksong tingin sa mga mata. Gusto niya lang akong ipahiya. Pero hindi lang siya nabigo. Nagawin ito. Ngunit mas gumagalang sila sa akin ngayon. Kanina sabi mo walang kwenta ang pera. Ikaw at hindi ka sanay sa pag-inom ng Sauvignon Blanc. Kaya, ano ang gusto mong inumin? Ang Glamour Hotel ay may lahat ng uri ng alak. Ngunit ang lahat ay nakasalalay sa kung kaya mong bayaran ito. Matapos halos matry pa ng lalaki. Gusto ni Lincoln na patikman siya ng sarili niyang gamot. Paano ang brandy? Tinitigan siya ni Jared na may mapanghamong kislap sa kanyang mga mata. Naglakas loob ka bang uminom nito? Takot ako. Na wala kang matitirang pera upang bayaran ang bayarin pagkatapos mong gastusin ang iyong buong kapalaran sa relo. Sandaling natigilan si Lincoln. Hindi niya inaasahan na pipili siya ng ganoon kamahal na alak. Dahil ang pinakamurang bote ng brandy ay nagkakahalaga ng 200,000 sa pinakamababa. Nakanganga ang iba. Hindi makapaniwalang baka sa mga mukha ni Jared ang hindi makapaniwala. Jared, hinayla ni Hilda ang manggas ni Jared. Nagtatrabaho siya noon sa isang bar. Kaya natural na alam niya ang presyo nito. Brandy. Ang isang bote ay ilang daang libo. Kaya ito ay isang maayos na halaga kahit na sila ay nagbabayad lamang. Para sa kanilang mga pagbabahagi. Habang tinitignan ang kanyang ekspresyon. Tumango si Lincoln. Ha! Ang alam ko lang ay naglalagay siya ng A. Palabas. Sadyang binabanggit ang gayong mamahaling alak para takutin ako. Hindi naman masama si Brandy. Naranasan ko na ito ng ilang beses. Kung gusto mong magkaroon ng brandy, o-order kami ng ilang bote. Ibinigay niya ang desisyon sa si Jared. Naghihintay kung maglalakas loob ang huli na sabihin na gusto niyang magkaroon ng brandy. Sa sandaling iyon, lahat ay sinanay ang kanilang mga mata kay Jared na may panunuya na namumuo sa kanilang mga tingin. Nadama nilang lahat na tiyak siya. Hindi maglakas loob na hilingin ito. Kaya, ito ay katulad sa kanyang pagbaril sa kanyang sarili sa paa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumango si Jared. Oo naman. Nang hindi binigyan ng isa pang pagkakataon si Lincoln na magbago ng isip. Tumawag siya sa server ng tama. Waiter, 5 bote ng brandy. Please. Nagulat silang lahat nang marinig nilang nag-order siya. 5 bote ng brandy nang sabay-sabay. Nagulat din si Lincoln. Noong una ay gusto niyang pigilan si Jared. Kaya, ngunit sa pag-iisip, agad niyang ipinalagay na pinupukaw pa rin siya ng lalaki. Kahit utos niya, 5 bote ng brandy. Hindi sisingilan kung hindi niya bubuksan. Sa linya ng pag-iisip, siya sa wakas, nakahinga ng maluwag. Lihim na nagagalak na hindi siya nahulog sa panloloko ng lalaki. Masyadong maliit ang 5 bote. Bigyan mo kami ng 10 bote. Tinitigan niya si Jared nang nakangiti. Dahil gusto niyang maglaro. Kasama ko. Paglalaruan ko siya. Anyway, hindi ko na kailangang buksan ang mga ito sa pagtatapos ng araw. Kaya ko lang. Ibalik mo sila pagdating ng panahon. Ay, wow! Hindi pa ako nakakainom ng brandy. Ngunit humingi si Lincoln ng 10 bote. Hindi ka panipaniwala. Tingnan mo. Ito ang epitome ng isang taong gumugulong sa pera. Si Jared ay naglalagay lamang ng A. Palabas. Hindi lamang siya isang ex-convict. Ngunit ang kanyang mga damit ay hindi kahit na nagkakahalaga ng 200. Ngunit inaangkin niya na siya. Uminom ng brandy. Pa! Ito na siguro ang eksaktong eksena kapag nakilala ng isang hambog ang isang tunay na tycoon. Tayo na lang. Tingnan mo kung paano niya haharapin ang kahihinatnan ng kanyang mga kasinungalingan. Lahat ay tumingin kay Jared ng may katuwaan. Sabik na naghihintay na makita siyang wormang sa kanyang paraan sa labas ng mahirap na kalagayan. Samantala, natulala si Hilda. Sa pagliko ng mga pangyayari. 10 bote ng brandy. Kabuoang 2 milyon iyon.
Kahit babayaran lang namin. Ang share natin. Malapit na yan sa 200,000. Kung nalaman ng ating mga magulang ang tungkol dito, gagawin nila. Siguradong papatayin kami. Jared, kalimutan mo na. Bulong ni Hilda. Balisa. Humagalpak ng tawa si Lincoln nang makita kung gaano kagulo si Hilda. Tinawanan niya si Jared. Hoy, punk! May oras ka pa para magbago ng isip. Kaya mo bang uminom ng brandy? Kamukha mo, wala man lang 20,000 sa iyo. Tumigil ka sa panloloko, punk! Nagbago ang aking isip. Ngumisi si Jared. Para saan? Brandy lang naman. Ito ay hindi tulad ng. Hindi pa ako umiinom nito dati. Pero kung pinagsisihan mo na ang mga ginawa mo, may oras ka pa para pigilan ang mga waiter. Hahaha, niloloko mo ba ako? Bakit ako? Ang ilang milyon ay walang halaga sa akin. Tumawa ng malakas si Lincoln. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpatuloy sa iyong pagkilos. Kapag nakarating na ang alak dito, gagawin mo, siguradong magsisisi. Hindi nagtagal. Naghain ang mga waiter ng 10 bote ng brandy. Namangha ang lahat dahil wala ni isa sa kanila ang nakainom ng ganoon kamahal na alak. Sir, ikaw ba? Kailangan ng tulong para buksan ang mga ito. Tanong ng isa sa mga waiter kay Lincoln. Nag-alinlangan si Lincoln at lumingon kay Jared. Jared, sigurado ka ba dito? Kapag nabuksan na nila ang mga bote. Huli na para umatras, si Lincoln noon. Tiyak na nambobola si Jared. Kaya pinilit niya itong magpasakop. Sa katunayan, umaasa siya na wala sa mabubuksan ng alak dahil hindi niya kayang magbayad. Ngumiti ng mahina si Jared at sinabi sa waiter. Pakibuksan mo silang lahat. Opo, Ginoo. Nagpatuloy ang waiter sa pagbukas ng isang bote ng brandy. Natigilan si Lincoln. Hindi niya nakita iyon. Darating. Pop. Binuksan ang pangalawang bote. Sa tuwing nakikita ni Lincoln ang isang tapo ng bote na hinuhugot. Ang kanya, medyo damyugo ang puso. Hindi nagtagal. Si Lincoln ay basang-basa sa malamig na pawis. Jared, huwag mong kalimutan na nasa Glamour Hotel tayo. Ito ay negosyo ng pamilya Sullivan. Walang paraan na makakaalis ka ng hindi nagbabayad. Alam mo ba, sinubukan ni Lincoln. Ang swerte niya at pinagbantaan si Jared. Umaasang pipigilan niya ang waiter. Wala akong balak gawin yun. Ikaw naman. Nag-aalala ka ba na hindi mo kayang bayaran ang mga inumin? Kung iyon ang kaso, maaari mong sabihin sa kanila na. Tumigil ka. Ngumisi si Jared. Anong iniisip mong hindi ko kayang bayaran? Ang aking buwanang gastos ay higit pa sa iyong taonang sweldo. Lincoln. Alam niyang huli na ang lahat para umatras. Kung iisipin na siya ang nag-order ng 10 bote. Brandy. Sa oras na mabuksan ang lahat ng 10 bote. Lumubog ang puso ni Lincoln. Ito ay masarap na alak. Ibinuhos ni Jared ang sarili malaking baso ng brandy at ibinaba ito. Tiningnan ni Lincoln si Jared nang may paghamak at sinabi sa iba. Tayo na, inumin. Huwag mong hayaang nasa kanya ang lahat. Mukhang hindi pa nakakita ng ganoon kamahal na alak si Jared sa kanya. Buhay. Nang marinig iyon, ang lahat ay nagsimulang magbuhos para sa kanilang sarili. Sina Ivan at Michelle, sa kabila ng pagiging hindi umiinom, ay nagbuhos din ng isang buong baso bawat isa. Sila ay sinasamantala ng husto. Alam na hindi nila kayang bumili ng mamahaling alak. Unlike yung iba, hindi mahilig uminom si Hilda. Sa halip, abala siya sa pag-aaliw kay Yolanda, na nasa isang masamang kalagayan. Hugis. Gamaan ang pakiramdam ni Lincoln nang makita niya ang lahat. Umiinom. Magaling. Ako na mismo ang magbabayad ng pagkain. Pero ngayong nag-iinuman na kayong lahat, hati na lang natin ang singil. Mamaya ang alak. Walang paraan na magbabayad ako ng higit sa 1,000,000 sa aking sarili. Sa pag-aakalang si Lincoln ang magbabayad. Sila, lahat ng iba ay nangungulit sa kanya. Kung hindi dahil sa iyo, Lincoln, duda ako na makakatikim ako ng ganoon kasarap na alak. Eksakto. Ikaw ay, ang galing, Lincoln. Walang halaga sa iyo ang 1,000,000.
At saka si Jared. Hindi ba niya alam kung gaano kagaling si Lincoln? How dare niyang ikumpara ang sarili niya kay Lincoln? Hindi naman nabigla si Jared. Yung mga pambabala, sabihin kung ano ang gusto mo ngayon dahil kakailanganin mo pa ring maglabas ng pera mamaya. Sa isang kisap mata, naubos na nila ang lahat ng 10 bote ng brandy. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang makatayo ng tuwid. Lahat, tama. It's time to go, sabi ni Jared kay Hilda. Tumango si Hilda at tinulungan si Yolanda na lumabas ng kwarto. Sumunod naman ang iba. Nagmamadali si Lincoln. Naabutan sila. Sabik niyang ipahiya si Jared sa publiko. Tingnan natin kung paano ka magbabayad. Maaari ko bang malaman kung magkano ang dapat nating bayaran? Tanong ni Lincoln sa cashier. Sir, 2 million ang total bill mo. 100,000. Agad na sagot ng cashier. Tumango si Lincoln at kinuha ang phone niya para hatiin. Ang babayaran. Jared, may kabuuang 14 na tao dito. Kaya, ito ay magiging 150,000 bawat isa. Since 3 kayo, kailangan mong magbayad ng 450,000. 450. Ang libo ay wala. Humalaklak si Jared. Iwanan mo ang iyong pagkilos. Jared, kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Magbayad. Ngayon na, sabi ni Michelle na may sarcastic na tono. Walang paraan na makakabayad siya. Mayaman lang siya. Yvonne, idinagdag. Ang iba sa kanila ay naghihintay na makita si Jared na magpakatanga. 450,000 ay isang napakalaking halaga para sa isang tipikal na sahod. Kaya naman, sigurado sila na hindi iyon makukuha ni Jared. Dami ng pera. Kinakabahang tinitigan ni Hilda si Jared. Dahil wala itong dalang pera. Paano tayo magbabayad ng 450,000 ngayon? Si Yolanda, na kanina pa tahimik, ay dahan-dahang nagtaas ng ulo at sinabing, mayroon akong 200,000 kasama ko, kunin mo. Alam ni Yolanda na hindi niya dapat hayaang bayaran siya ni Jared. Pagkatapos ng lahat, siya ang isa, na nagpumilit na isama sila bagamat hindi niya akalain na magiging ganoon ang mga bagay. Paraan. Higit pa rito, alam niyang hindi nagmula si Jared sa isang mayamang pamilya at kalalabas lang nito sa kulungan. Kamakailan lang, ang 450,000 ay dapat na hindi maisip na halaga para sa kanya. Yolanda, paano lang? Sa tingin mo mayaman ka? I'm sure kailangan mong magpatutot ng ilang beses para kumita ng 200,000. Napangisi si Michelle nang makitang handang kunin ni Yolanda ang kanyang pinaghirapang pera. How dare you? Labis na nagalit si Yolanda sa mga masasamang salita ni Michelle. Bigla siyang nakaramdam. Namula ang ulo at agad na nahimatay. Yolanda! Yolanda! Hinawakan siya ni Hilda at sumigaw. Jared! Pumunta kay Yolanda at tiningnan ang pulso. Matapos malaman na magiging maayos na siya, lumingon siya kay Hilda, at sinabing, Hilda, iuwi mo siya, haharapin ko sila ng mag-isa. Pero Jared, paano ang pera? Hilda, nag-aalalang tanong. Huwag kang mag-alala dyan. I have my ways. You should take her home now. Diretsong sagot ni Jared. Mukha. Sinulyapan ni Hilda si Jared bago inilipat ang tingin sa walang malay na si Yolanda. Wala siyang choice, ngunit upang iwanan si Jared sa likod. Jared, ngayong wala na ang mga babae. Babalikan mo ba ang mga sinabi mo at umalis nang hindi nagbabayad? Malamig na tanong ni Lincoln. Ngumisi si Jared at nagpatuloy. Wala akong babayaran. Bagaman,